Hello pong muli mga tambay, mga kabayan, si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, ito pong senador. Pinangunahan na po ni Senator Rapi Tulfo, ang random testing daw po sa kanya pong opisina at ang kanya pong mga empleyado na hindi bababa sa 54 mga kabayan. Anong klaseng test kaya ang ginawa ni Senator Rapi Tulfo? Katanggap-tanggap kaya sa mga Pilipino yung sinasabi pong polvoron test na ginawa na kanyang opisina ng senador? Pakinggan po natin ang balita kung katanggap-tanggap po ba sa mga Pilipino ang ginawa pong pagpolvoron test sa kanila mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Sumailalim sa drug test kahapon si Senator Rapi Tulfo at 54 sa mga staff nito. Kahapon rin ay natanggap ang resulta na nagnegatibo ang lahat ng nakuhang urine specimen mula sa mga ipinagbabawal na droga. Out of 55 urine specimens collected, there are no positive for methamphetamine hydrochloride, THC or cannabis, MDMA or ecstasy, and cocaine. Una nang sinabi ng senador na kung may magpositibo sa kanyang mga staff ay tatanggalin niya ito sa serbisyo. Dagdag pa ni Senator Tulfo, bukod sa isinagawang mandatory drug test ay nakatakdang magpatupad pa siya ng random o biglaang testing sa kanyang opisina. In fact, next time, I will do a random testing. Mas maraming random yung biglaan at surprise. And I will let you know, siguro, huwag nyo lang ilik, huwag kang magsalit sa media, and then darating dito yung PDEA, and then mag-random test sa lahat, and then darating kayo, invite namin kayo. Samantala, mas pinapabura naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang random drug test kaysa mandatory testing para sa lahat ng staff. Sa akin walang problema. Yung random drug testing, I think, is sabi na natin compromise. Kasi sa halip na lahat yung magpapadrug test, gastos pa yan eh. Pero yung random drug testing, I think, okay yun. That should be supported. Anya, nakakalungkot na ang mga empleyado ay kailangang sumailalim sa prosesong ito dahil lamang sa kasalanan ng iisa. Dagdag pa ng senador, nadadamay din ang imahe at reputasyon ng Senado sa naturang issue. Nakakalungkot na yung imahe na naman ng Senado ay may black eye na naman. Marami na ang nagsasabi na yung respeto sa Senado, di ba, dapat manumbalik. Yun, sana ito na ang huli. Ano pa bang respeto ang ibibigay mo sa Senado mga tambay? Magmula po nung pumasok ang 20 Congress. Wala pong ginawa sa atin ng mga tao na ito ang lalong-lalo po nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Wala pong ginawa ang Senado at Kongreso kung hindi po ang pera ng taong bayan ay namamagic. Hindi po ba namamagic umano? Yung mga sinasabing mga blanco, yung mga blanco po ay bigla pong nagkakaroon ng malalaking numero. Magic. At kinokontrol po nila umano ang pera ng taong bayan. Mismong Vice President po nagpatotoo niyan. Kontrolado po. Ganun po katindi. Anong respeto po? Anong respeto ang mangyayari po at inaasahan po ng Senado na respeto ng taong bayan? Unang-una, paano mo re-respetohin ng Senado kung ang mga libro nito ay sarado sa taong bayan? Sarado ang libro. At ang kanilang pondo ay walang public hearing. Hindi po natin alam ang kanila pong budget, ang pondo po ng bawat senador. Magkano po kaya ang ginagastos po ng bawat senador? At magkano rin po kaya ang kanilang confidential fund? Magkano po kaya ang kanilang travel fund, mga kabayan? At magkano kaya ang kanilang mga extraordinary fund? Paano mo irerespeto? Lalong-lalo po ang kanila pong mga budget, ang kanila pong mga opisina, ay lalong-lalo po ang kanilang MOOE at ang mga extraordinary po nila
ay liquidation by certification lang yata umano. Paano mo re-respetohin ng mga senador na mismo ang kanila pong bawat sentimo na hinahawakan galing sa pera ng taong bayan ay questionable sa taong bayan? Walang audit. Tingnan mo ito, mahinayupak na ito. Kung totoo man yan, hindi po ba tumahindot na ito? Tapos mga tama, ito pong ginawang random testing. Katanggap-tanggap po ba ito? Urine testing? Sa panahon po ba natin, katanggap-tanggap po ba ang urine testing sa mga politiko? Alam naman po natin at huwag na po tayong maggaguhan. Huwag na po tayong maggaguhan at huwag na pong gawin tanga at bobo ang mga Pilipino. Pagdating po sa urine testing, ay pwede po yan gawan ng paraan at pwede po yan magicin umano. Marami pong pamamaraan. Pagka po sa urine, hindi po ba? Bakit kaya hindi po nila gawin yung sinasabi po ng Vice President? Sa panahon po natin, hindi lang po urine test ang gagawin pagdating po sa pulburon para malaman kung hindi ka gumagamit ng pulburon, MJ, at kung ano-anong klaseng mga pinagbabawal na gamot. Hindi po ba? Bakit urine lang? Senator Tulfo, bakit urine lang? Bakit nangihinayang kayo sa gastos? Unang-una, hindi naman kayo gumagastos. Pera ng taong bayan ang ginagastos, pati kinakain nyo. Pati pinambibiyahin nyo, bakasyon nyo, taong bayan ang gumagastos. Bakit nyo pinangihinayangan? Ang gastos, para sa gusto ng taong bayan, lahat ng klaseng test dapat gawin. Lalong-lalo sa humahawak ng daan-daang milyon, bilyon ang hinahawakang pera sa amin ng mga politiko na katulad ninyo, na mga extraordinary pa. Hindi po ba? Ito pong ginagawa ng Senado, papogi lang ito. Komento ko po, pampapogi lang. Wala po ito. Ito po ang sayang ang pera. Sayang lang po ang pera rito sa ginawa pong urine test. Dahil hindi po katanggap-tanggap ito sa mga Pilipino. Pagka urine test lang ang gagawin mo. Di po ba? Ang kailangan lahat ng klaseng test sa dugo, sa buhok. Di po ba? Bakit ayaw niyong gawin? Bakit sa ihi lang? Hindi po ba? Pagka ganitong klaseng matataas na tao na sinasabing mga politiko na senador at mga nagtatrabaho, mga empleyado, di po ba? Ang kailangan lahat ng klaseng test para po patunayan nyo sa taong bayan kahit anong klaseng test pa yan gagawin namin para lang malinis kami sa issue ng pulburon at MJ. Hindi po ba? Pero urine test, pambihirang buhay yan. No? Sa panahon natin, urine test, pagka urine test lang na urine test, sasang-ayon ang Pangulo dyan. Baka araw-araw pwede magpa-test ang Pangulo. Pagka urine test ang gagawin sa pulburon test, urine, ihi. Di po ba yung sinasabi nga natin, maraming pamamaraan. Pwedeng ihi ng kapitbahay, pwedeng ihi ng aso, pwedeng ihi ng kasambahay, pwedeng ihi ng bodyguard, pwedeng ihi ng driver. Di po ba? At pwede kang uminom kung anuman pangontra umano dyan sa ihi. Hindi po ba? Pero pagka buhok, nirandom mo sila ng buhok, pati ang dugo, mahirap po yan makalusot. Mahirap pong dayain. Dahil ang ihi, pwedeng dayain. Hindi po ba? Kaya nga ang hamon ng Vice President, sa buhok at sa dugo. Pagka nagpabulburon test, lahat. Di po ba? At ayaw rin po nila isabatas yan.
mga kabayan. Kasi ang gusto lang nila, urine, ihi lang. Kasi pagka isinabatas na po yan, marami na pong idadagdag maliban sa ihi. Pero ang mga politiko, lalong-lalo yung gumagamit ng MJ, gumagamit ng pulburon, gumagamit ng coke, hindi po nila magugustuhan yan. Kaya dito po, sa ginawang testing o random testing ni Senator Rapi Tulfo na nagpapapogi po umano sa taong bayan, ay sablay po yan. Napakahinang klaseng test po yan. Hindi po yan ang hindi po yan ang gusto namin makita at marinig sa inyo. Kung talagang gusto mo malinis ang Senado sa issue ng MJ at pulburon, lahat ng klaseng test pa yan ay gagawin mo. Hindi po ba? Para walang masabi sa iyo ang taong bayan. Dahil taong bayan na nagpapasweldo sa inyong lahat, mga hindot kayo, umano. Hindi po ba? Tapos ngayon, lilinisin nyo lang sa ihi. Baka po ibuhos pa sa inyong taong bayan yung mga ihi na yan. Ibuhos pa sa inyo lahat yan, umano. At baka ipainom pa sa inyo yan, mga hindot kayo. Hindi po yan ang gusto ng taong bayan na ihi. Unbelievable. High-tech na tayo ngayon. Marami na kailangan itest at kailangan patunayan. Hindi po ba? Pero kayo, malabo kayo. Malabo niyong malinis ang imahe niyo sa taong bayan. Sa pulburon testing pa nga lang Sablay na kayo Hindi man lang niyo tinanong ang taong bayan kung anong klaseng test ang gusto namin para sa inyo. Dahil napakarami yung issue pagdating sa inyong libro at pera ng bayan. Hindi po ba? Isang damukal na pera ang issue ng 3 taon. Korupsyon. Dapat kami ang masunod. Kung anong test. Tinanong nyo ba kami? Kung anong klaseng pulburon test ang gagawin sa inyo? Di po ba hindi? Kayo pa rin ang nasunod. Ano po ang sasagot nyo sa amin? Sayang ang pera. Ang mga unbelievable. Pero yung mga binubulsa nyo, umano, hindi kayo nangihinayang? Ibang klase kayo. Mga hindot na ito. Mga kabayan po, mga kabayan, ang ipinagmamalaki po ng Senado sa pangunguna po ni Senator Rapi Tulfo na ang kanila pong napakagandang pulburon test. Urine test, mga tambay. Ibang klase, mga kabayan. Katanggap-tanggap pa ba sa mga ganitong klaseng politiko na magmula sa Commander-in-Chief ay may issue ng pulburon at coke, tapos dadaanin lang tayo sa ihi? Mga kabayan, hindi na po katanggap-tanggap sa atin yan, yung ihi na yan. Mga kababayan, ang katanggap-tanggap sa Pilipino sa panahon ngayon na pati ang Commander-in-Chief at First Lady ay nasasangkot sa issue ng pulburon, mas katanggap-tanggap sa amin na maging unang-una, maisabatas. Maisabatas po ang pulburon testing. At ang katanggap-tanggap pa sa amin ay hair follicle pulburon test at blood testing, mga tambay. Sa dugo at sa buhok, mas katanggap-tanggap sa amin kaysa sa ihi, mga kababayan. Mahirap na po. Baka ihi ng buhaya yan. Hindi po ba? Baka ihi ng tambaluslos yan. Mahirap na. Ihi ng aso. Yung sinasabi nga natin, mahirap na yan. Baka ihi ng aso yan. Ihi ng buhaya. Ang mga nahan dyan na sinasabing urine. Hindi po ba? Kung sa buhok at sa dugo, malalaman po na dugo ng buhaya ang kinuha at dugo ng aso. Di ba? Hindi dugo ng mga tao. Hindi po ba? Mahirap na. Baka baka yung ihi na nahan dyan, puro dugo ng ihi ng buhaya yan. Hindi po ba, mga kababayan? Pambihira. Samantalang si Rapi Tulfo, mga tambay, pagdating po doon sa kanyang programa, siya nga po, may programa po siya na hindi rin po siya pumapayag na urine test lang sa programa niya. Kailangan din po hair follicle,
pulburon test. Di po ba ginagawa niya sa programa yan? Hindi lang po ihi. Pagka meron po talaga siyang gustong ipatest na kailangan itest sa lahat ng uri na pinagbabawal na gamot. Hindi po ba? Bakit pagdating sa opisina niya, ihi lang at ayaw niya po implement o ipatest ang kanyang sarili at ang kanyang mga empleyado sa lahat ng klase na po pwedeng gawing test pagdating po sa pulburon. Unbelievable ka, Senator. Mukha po yatang something fishy. Mabahong-mabaho po yata na amoy isda, mga tambay. Maraming salamat po, mga tambay. Yan po ang klase po ng mga sinasabing institusyon ng Senado. Napakagagaling po. Napakagagaling. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat din po mga kababayan. At syempre po, thank you rin po mga kababayan sa mga dasal at panalangin po na ibinibigay po ninyo sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan. Lalo po siyempre ang ating Vice President na maingatan po sa kapahamakan lalo sa kanyang mga biyahe. At ganoon din po sa ating dating Pangulong Duterte na siyempre po yung pag-iingat, maingatan po siya sa mga kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga panalangin mga kababayan. At patuloy po tayong manalangin na sila po'y maingatan. Thank you po mga kababayan. Sa muli po mga kababayan, ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.